What's up mga kabakyard, and welcome back dito sa ating YouTube channel, My Backyard Hobby. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, again, I would like to ask you to support my channel by subscribing, liking, sharing my videos. And don't forget to click the notification bell so that you will be updated to my next video. For today's video mga backyard, mayroon tayong dalawang or tatlong mga inahin na manok na namisa o napisa na yung kanilang mga itlog. Pero yung isa hindi pa tapos, yung dalawa naubos na nilang mapisa yung kanilang itlog. So yung gawin natin ngayong umaga sa araw na ito ay ibaba natin yung dalawa at ilagay na natin sila sa kanilang sa ating brooding place, at ipakita ko sa inyo kung anong ating ginagawa dito para maalagaan itong ating sisiw. Dito mga backyard, makita natin na namimisa na yun may ano na, mayroon ng isang napisa, mayroon pang isang sumusunod. So siguro mga 2 days maubos na ito, and mayroon pa tayo dito ng nangingitlog. Pero ipakita ko sa inyo yung ating dalawa na napisa na, naubos na. Kita natin dito mga backyard, this is our Indonesian black chicken, and actually mayroon tong 10 itlog, pero yung napisa lang mga backyard is 5. No? Dahil ay meron pa yatang dalawang napisa, ginagay ko dun sa isang manok na naglilimlim dun sa bago lang napisa. So ibaba natin ito ngayong araw na to. Yung dahilan kung bakit hindi naubos na mapisa yung kanyang itlog, nasira yung iba, dahil siguro ay mayroong ibang mga inahin na umaakyat at gusto din nilang mangitlog, pero kaya na-disturbo siguro, na galaw. Yun yung problema dito sa aking mga manok, no? Kasi hindi nga natin naagapan na malagyan sila lahat ng kanilang nest dahil busy tayo. So kaya nagdudubli-dubli sila sa kanilang mga nest. Pero yun nga, nalagyan na nila, naglagay na tayo ng marami, so mayroon na silang lugar na maiitlogan. So ibaba natin to mga kabakyard. Ito mga backyard, yung isa nating manok din, ubos na itong mapisa yung kanyang itlog. Mayroon pang natira. Sayang, mayroon tayong namatay na isa. Ayan. Mayroon tayong 2, 4, 6, 8, 10 itlog na ibaba na natin to. So yung isa nating manok, dahil 5 lang yung kanyang anak, yung kanyang sisiyo, kunin ko na lang yun, tapos i-appeal, or I'm going to put dito sa marami yung sisiyo, para naman na isang alagaan lang. So dito pala sa aking backyard mga yung ginagawa natin, hindi natin inaalis yung sisiw kaagad sa kanyang nanay. I put them together with their mother for at least a month, kasi para makatulong sa kanila, at beside hindi ako gumagamit ng ilaw para
sa ating mga sisiyo, pero siguro in the future dapat natin gawin yun kapag marami na tayong mga sisiyo. Pero I let them be with their mother for at least a month, and then before natin pinapakawalan yung nanay ulit, no? So tara mga backyard, baba natin muna to. Sila ilagay mga ka-backyard. Yan. Dalawang kulungan to, pero nasira na yung sa gitna, kaya dahil marami sila, so dito natin sila ilagay. So mayroon yung kainan yan. Yan, para hindi masisira yung paa ng ating mga yung sa bukas na sahig ng ating clothing cage. So dito natin sila ilagay. Sa backyard, mayroon tayong hinanda dito na tubig para sa ating sisiyo na ipainom natin sa kanila. Itong magsisilbi na parang electrolyte nila, at para maganda yung kanilang paganda natin yung kanilang immune system, and mapaganda yung digestive system ng ating mga mga maliliit na sisiyaw. So maraming paraan, pero ito yung ginagamit ko dito sa akin. Mayroon tayo ditong tubig na hinaluan natin ng garlic, mayroong pure honey, at saka vinegar. Mas maganda kung mayroong apple cider. So sa ating mga bagong pisa na sisiyo, kapag binaba na natin sila, ito yung aking linalagay sa kanilang tubig, at dapat gawin natin to sa gabi. So overnight ito, and then ilagay natin ito dito sa ating lalagyan ng tubig, at ito ay binibigay ko sa kanila for 5 to 7 days, consecutive days, no? So araw-araw, 7 days, ito yung linalagay natin, at kailangan palitan natin araw-araw mga kapatid, para hindi magiging poison yung ating tubig sa kanila. And then beside that, mayroon ako ditong feeds. Ito ay sa ating mga maliliit na sisiyo, wala tayong choice kung maggamit ng commercial feeds, no? Ito yung kanilang feeds dito sa Thailand for small mga chicks, at ito ay mayroon siyang 21% na protein, pero mayroon ako ditong hinahalo sa ating mga backyard, sa ating patuka, at ito ay yung serpentina. Mayroon tayong nabibili dito na mga capsule. Ito ay kapag talagang busy ako, ito yung linalagay ko. Pero kung hindi naman, mayroon tayong oras, talagang kumukuha ako ng fresh na dahon ng serpentina, tapos dikdikin natin, tapos ihalo sa kanilang pagkain. Hindi marami mga kabakyard, kaunti lang. So haluan natin to, siguro itong kanilang pagkain, lagyan ko ito ng 2 capsule, no? Tapos ihalo, tapos ibigay sa kanila para magiging may prepare natin yung ating mga sisiyo na magiging maganda ang kanilang kalusugan. Sa backyard, ilagay na natin yung serpentina. Haluin lang natin to. Ilinagyan ko siya ng 4. Haluin natin para ma-mix siya sa pagkain. Yan.
minsan nga yung ginagawa ko dito ay binabasa natin dito ng tubig, pero this time I won't do it. So kasi meron pa akong pupuntahan. So ayan, ready na tayo. Ilagay na lang natin sa watering yung tubig, tapos ilagay na natin sa ating mga sisiyo. Mga kabakyan, ilagay na natin yung tubig. So hintayin natin muna makainom sila lahat ng tubig, tapos ilagay yung kanilang pagkain. Mga backyard, kailangan makainom sila muna ng tubig para maihanda ang kanilang digestive system, itong ating electrolyte na water, para maganda paglaki ng ating mga selfie na tutulong sa kanilang immune system, para hindi sila madapuan ng sakit. Kasi sa ating backyard, sa ating mga alaga, hindi tayo nagbibigay ng vaccine. So organic, gamit natin dito ng mga pampalakas sa ating mga alaga. So hintayin natin muna mga kapatid na uminom sila ng tubig. Mga kapatid, pinainom na natin sa tubig. Tinulungan natin silang makainom ng electrolyte water natin. Hindi na natin ilagay pagkain. Kaya tapos na tayong magbaba ng ating mga bagong sisiyo, at itong isang nanay na to, pinaliguan ko na rin kasi kailangan paliguan. Ang gawin ko dito purga natin ito ulit, and then pakawalan na lang. So siguro in 2 weeks time naman to, start na naman mag-itlog. So kung maghahabulin na ito ng ating roster, so yan na mga kabakyan, dito na lang natin tatapusin itong ating video ulit. Maraming salamat sa panonood, at maraming salamat sa suporta. God bless.